Kiko, paano na to? Maling-maling may mangyari sa atin. Ate mo pa rin ako. Tsaka may girlfriend ka pang naghihintay sa'yo. Hindi naman tayo tunay na magkapatid, Katrina. Matagal ko nang gustong sabihin to. Mas gusto ka ng kasama gabi-gabi kaysa kay Regina. Dahil hindi ko siya mahal. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Noon pa man. Sabi nila, ang kapatid ay matatakbuhan sa lahat ng oras. Ang sandigan mo kapag bagsak ka na. At ang unang magtatanggol sa'yo sa mundo. Pero paano kung ang pagtakbo mo sa kanya ay hindi na dahil sa kailangan mo ng gabay, kundi dahil siya na mismo ang mundong gusto mong angkinin? Magandang araw sa'yo, Miss Roxy, at sa inyong lahat na tagapakinig. Ako nga pala si Kiko. Lumaki akong only child, kaya naman nasanay ako na laging mag-isa sa bahay nung bata pa ako. Nung mga panahong yon, madalas akong maging tampulan ng tukso sa eskwelahan. Laging sinasabi ng mga kaklase kong lampa ko at iyakin. Yung pakiramdam na wala kang kalaro sa bahay at walang malapitan kapag may problema ka sa school. Doon ako namulat sa lungkot. Pero nagbago ang lahat nang dumating si Katrina sa buhay namin. Si Katrina ay adopted ng mga magulang ko. Nung una medyo ilang pa ako dahil hindi ko alam kung paano makitungo sa isang batang babae na bigla na lamang tumira sa amin. Pero mula nang dumating siya, naging makulay ang mundo ko dahil sa wakas, nagkaroon ako ng kapatid na mag-aalaga sa akin. Meron na akong ate na matatawag sa tuwing nalulumbay ako o kapag kailangan ko ng kausap. Siyang naging takbuhan ko sa lahat ng bagay, mula sa malilit na sugat hanggang sa mga malalaking problema ko sa buhay. Habang lumalaki kami, unti-unting nagbago ang nararamdaman ko. Hindi ko na malaya na ang simpleng paghanga ko sa kanya bilang nakakatandang kapatid ay nauwi sa isang malalim na pagtingin na higit pa sa inaasahan ko. Paano ba namang hindi ako hahanga? Kay Katrina ko lahat nakita ang katangiang hinahanap ko sa isang babae. Matalino siya, Miss Roxy. Sa katunayan, siya ang laging tumutulong sa akin sa mga assignments ko na hindi ko magawa nung high school. Siya rin ang laging tumatayo para sa akin kapag may mga nangbubuli sa akin sa kanto. At higit sa lahat, napakamaalaga niya na halos ayaw niyang may mangyaring masama sa akin. Sa tuwing may sakit ako, hindi siya umaalis sa aking tabi hanggat hindi bumababa ang lagnat ko. Naaalala ko pa ang bawat lampi ng kamay niya sa aking noo. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama at nilalagnat ng mataas, naroon siya sa tabi ko. Ramdam ko ang lamig ng bimpo na dinidikit niya sa noo ko para gumaan ang aking pakiramdam. Kahit nanghihina ako, kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kiko, uminom ka na ba ng gamot? Ang taas pa rin ang lagnat mo hanggang ngayon. Hindi ka pa rin talaga tumatanda. Isa ka pa rin damulag na kailangan bantayin parate. Malambing niyang biro habang maingat na pinupunasan ang mga braso ko. Napangiti ako ng bahagya sa sinabi niya kahit na kumikirot ang buo kong katawan. Ate naman, lagnat lang to. Kaya ko ng sarili ko. Hindi na ako bata. Natawa siya ng mahina at tila nagbalik tanaw sa nakaraan naming dalawa. Talaga ba? Naalala ko pa nga nung mga araw na umiiyak ka sa tapat ng gate natin Dahil inagawan ka ng Holly ng mga kalaro mo sa labas. Tumakbo ka nga sa akin para magsumbong habang tumutuloy yung sipon mo. Napakalampang mo nun, Kiko. Kahit masakit ang katawan ko at parang umiikot ang paligid, nagawa ko pang i-flex ang braso ko sa harap niya para magpabida. Lampa? Oh, tingnan mo to. Mas malakas na ako ngayon, ate. Baka nga ako pang mambugbog Pagbibiro ko. Muling humagalpak ng tao si Katrina at ginulo ang buhok ko na parang bata pa rin ako.
Pero sa kabila ng tawanan namin yon, may matinding kirot sa dibdib ko na hindi kayang gamutin na kahit anong gamot. Habang inaalagaan niya ako, napagtantong kong hindi pa rin pala ako nakaka-move on sa nararamdaman ko para sa kanya. Nanatili pa rin ang paghanga ko sa babaeng nasa harap ko. Yung uri ng paghangang hindi dapat nararamdaman ng isang kapatid para sa kanyang ate. Ang sakit isipin, Miss Roxy, na mula pa man noon, hindi ko nasabing nararamdaman ko kay Katrina dahil natakot ako sa sasabihin ng ibang tao at ng mga magulang namin. At ang pinakamasakit sa lahat, huli na ang lahat dahil kasal na siya ngayon. Nakilala niyang lalaking kanyang pangasawa na si Dexter noong nagtatrabaho na siya sa isang malaking kumpanya. Si Dexter ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay sa harap ng altar. Si Dexter na ngayon ang may karapatang humawak sa kanya, mag-alaga sa kanya at makasama niya sa iisang kwarto gabi-gabi. Sobrang nalulungkot ako na hindi ko man lamang naamin ang nararamdaman ko sa kanya nung mga panahong kasama ko pa siya araw-araw. Naging huli na ang lahat para sa akin. Napagtanto ko na malaki sana ang pag-asa ko dahil hindi naman talaga kami magkadugo. Adopted lang siya. At kung naging matapang lang ako noon, baka ako ang kasama niya. Pero wala na akong magagawa kundi ang tanggapin ang papel ko sa buhay niya bilang isang kapatid na laging nangangailangan ng kalinga niya. Habang pinagmamasdan ko ang mukha niyang napakalapit sa akin, hindi ko mapigilang mapansin ang bawat detalye ng kanyang ganda. Sa bawat paggalaw niya, tila ba humihinto ang mundo ko at bumabalik ako sa pagiging batang Kiko na laging nakadepende sa kanya. Pero ang realidad ay parang sampal sa mukha ko. Pagkatapos yung punasan ng katawan ko, babalik siya sa bahay nila ni Dexter. Oh, Kiko, bakit mukhang malalim ang iniisip mo? Tanong niya habang inaayos ang planggana na pinagpigaan niya ng towel. Wala naman ate. Pero gusto ko lang magpasalamat sa pag-aalaga mo sa akin. Kahit kailan talaga, hindi mo ako pinababayaan. Sagot ko na lang para hindi niya mapansin ang tunay kong nararamdaman. Ano ka ba? Kapatid kita, di ba? Kahit kailan, hinding-hindi kita tatalikuran. Nakangiting sabi niya bago niya kinuha ang mga gamit niya para lumabas na ng kwarto ko. Naiwan ako mag-isa sa dilim ng kwarto ko, kasama ang lagnat at ang mas matinding sakit ng aking nararamdaman. Ang bawat yapak niya palayo sa pinto ay tila nagpapaalala sa akin na sa buhay na to, mananatili na lamang akong tagapanood sa kaligayahan niya sa piling ng iba. Ang lihim na pagtingin ko kay ate ay isang parusang ako lang ang nakakaalam at kailangan kong dalhin to hanggang sa huling hininga ko. Dahil ang pag-ibig na to ay isang kasalanang hindi ko kailanman pagsisisihan. Pero hindi ko rin mapapanindigan dahil sa respeto ko sa pamilyang nagturing sa aming dalawa bilang magkapatid. Matapos ang gabing yon na nilalagnat ako, unti-unti ring bumalik ang lakas ng katawan ko. Pinilit kong tumayo dahil kailangan ko nang bumalik sa pagtatrabaho sa isang kumpanya kung saan ako'y nasa HR department. Sa totoo lang, ginamit ko ang trabaho bilang paraan para makalimot. Gusto kong ibaon sa limot yung nararamdaman ko para kay Ate Katrina dahil alam kong wala naman tong patutunguhan. Doon ko naman nakilala si Regina. Siyang babaeng nakaagaw ng pansin ko sa opisina. Maganda, masayahin, at masasabi kong type ko rin naman. Sinubukan kong ituon sa kanyang lahat ng atensyon ko. Umaasang sa pamamagitan ni Regina ay mabuburang imahe ni ate sa aking isipan. Etong si Regina ay mabait din naman. Pero nung lumaon at naging malapit na kami, napansin kong may pagkamaharot din siyang babae. Hindi yung bastos, kundi yung mahiling maglambing at magpapansin sa akin sa harap ng maraming tao. Hindi nagtagal, naging close kami, hanggang sa maging magkarelasyon na nga kami.
Sa kaloob-loob ko, kampante na ako. Dahil akala ko nakahanap na ako ng lunas sa sakit na nararamdaman ko. Para patunayan sa sarili kong nakamove on na ako, ipinasya kong ipakilala si Regina sa pamilya namin. Isang gabi, nagkaroon ng family dinner sa bahay. Nandun ang mga magulang ko, si Nanay Maricel at Tatay Diosdado. At syempre, nandun din si Ate Katrina kasama ang asawa niyang si Dexter. Sila nanay at tatay noon ay hindi makapaniwala na ang anak nilang dati lampa at iyakin, may girlfriend na ngayon. Todo asaran at tuksuhan, lalo na mula kay Ate Katrina. Aba, ang damulag ko talagang kapatid. Lalaking lalaki na. Biruin mo, nakasungkit na ganito kagandang babae. Nakangiting sabi ni Ate Katrina habang tinutukso ako. Tumawa lang ako. Pero sa tuwing tumitingin ako sa kanya, parang may kung anong tumutusok sa aking dibdib. Sa gitna ng dinner, hindi ko maiwasang mapatingin kina Ate Katrina at Dexter. Nagsusubuan sila ng pagkain, nagbubulungan at kitang-kita ang tamis ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Si Regina naman, dahil nakita ang ginagawa ni na ate, ay naging mas malambing din sa akin. Gusto niyang gayahin sila. Sinusubuan din niya ako at ipinapakita sa lahat kung gaano kami ka-in love sa isa't isa. Pero habang ginagawa namin yun, ang isip ko ay nasa kabilang dulo ng lamesa. Nagsiselos pa rin ako, Miss Roxy. Kahit anong gawin kong pagpilit na mahalin si Regina, si Ate Katrina pa rin ang hinahanap-hanap ng sistema ko. Pagkatapos ng hapunan, lumipat kami sa sala para magkakatuwaan. Nagkaraoke sila nanay at tatay, habang si Regina naman ay nakikipagkwentuhan kay Ate Katrina. Nanunood lang ako sa kanila. Pinagmamasta ng say sa mukha ni ate habang kasama ang pamilya namin. Napakapayapa ng itsura niya. Yung tipong wala siyang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ko. Maya-maya, naupo sa tabi ko si Dexter habang may hawak na baso ng alak. Tinapik niya ang balikat ko at nagsimulang makipag-usap. Jackpot ka sa sexy mong jowa, Kiko ah. Mukhang magaling kang pumili. Ganyan na ganyan si Katrina nung nakilala ko. Pero ngayon, ewan. Biro niya sa akin na may kasamang malokong ngiti. Medyo nainis ako sa sinabi ng yun. Para bang kinukumpara niya si Regina sa ate ko. Na para bang isang laruan lamang ang tingin niya sa kanila. Hindi ko nagustuhan ang tono ng pananalita niya. Kaya tiningnan ko siya ng seryoso. Pareho silang maganda, Dexter. Kaya siguraduhin mong aalagaan mo ng gusto si Ate Katrina ah. Alam mong mahal na mahal namin yan. At kung sasaktan mo siya, makakatikim ka talaga sa akin. Natawa lang si Dexter sa sinabi kong yun. Na tila hindi sineseryosong babala ko. Ano ka ba naman, Kiko? Hindi ko magagawa yun. Mahal na mahal kong ate mo. At hindi ko siya sasaktan. Relax ka lang. Masyado kong seryoso eh. Umiwas ako ng tingin at uminom na lamang din ng alak. Kahit sinabi niyang mahal niya si ate, hindi ko pa rin mapigilang magduda o baka sadyang ayaw ko lang talagang may ibang lalaki nagmamay-ari sa kanya. Ang hirap ng sitwasyon ko noon, Miss Roxy. Nandun ang girlfriend ko na binibigay sa akin ng lahat ng atensyon, pero ang puso ko ay nakakandado pa rin sa babaeng kailanman ay hindi na pwedeng maging akin. Sa bawat tawa ni Ate Katrina sa sala, lalong tumitinding pakiramdam na parang niloloko ko lang ang sarili ko at si Regina. Pinanood ko silang magkaraoke at nang si ate nang kumanta, parang huminto ang mundo ko. Ang boses niya, ang bawat galaw niya, lahat yun ay tumatago sa akin. Alam kong mali ito. Alam kong dapat ay kay Regina lamang ako nakatingin. Pero sa gabing yon, napatunayan ko sa sarili ko na kahit magpalit pa ako ng 10 girlfriend, ang anino lamang ni Katrina ang laging susunod sa akin. Ito ang hirap kapag ang ate na sandigan mo
ay naging paksana ng iyong mga panaginip. Habang nagpapatuloy ang gabi, naramdaman ko ang pagkapit ni Regina sa aking braso. Isinandal ang ulo niya sa balikat ko. Pero sa isip ko, hinihiling ko na sana si Katrina ang nasa aking tabi. Ang pagpapanggap na to'y unti-unti nang bumibigat. Paano ko itutuloy ang relasyon naming dalawa ni Regina kung sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ang mukha pa rin ng ate ko ang aking nakikita? Ang gabing to na dapat ay selebrasyon ng bagong simula ay naging paalala lamang ng isang masakit na katotohanan na hanggang ngayon, si Ate Katrina pa rin ang tanging babaeng nagpapatibok ng puso ko ng ganito katindi. Nang matapos ang party at kailangan na naming maghiwa-hiwalay, inihatid ko si Regina sa labas. Pero bago kami umalis, lumingon ako sa loob ng bahay. Nakita ko si Dexter na nakaakbay kay Ate Katrina habang kumakaway sa amin. Ang sakit makita na ang kaligayahang gusto kong ibigay sa kanya ay ibang nakakagawa. Sumakay ako sa sasakyan na may mabigat na kalooban. Baon ng pangakong baka balang araw makalimot din ako. Kahit na alam kong malabo tong mangyari sa ngayon. Lumipas ang mga araw na nagpatuloy pa rin ako sa pagpapanggap na mahal ko si Regina. Masakit para sa akin dahil alam kong tapat ang kanyang pagmamahal, pero ang puso ko'y nakakandado pa rin kay Ate Katrina. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Doon ko nakita si Ate Katrinang umiiyak at tumakbo sa akin. Nagulat ako noon at agad ko siyang nilapitan. Ate, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Kiko, si Dexter, nahuli ko siya. May kasama siyang ibang babae sa mismong bahay namin. Niloloko lang pala niya ako, Kiko. Sa sobrang galit ko, parang gusto kong takbuhin ang bahay nila at bugbugin si Dexter hanggang sa hindi na siya makatayo. Walang hiya siya? Gusto ba niyang mamatay? Pupuntahan ko siya ngayon din. Huwag na, Kiko. Ayoko na siyang makita. Gusto ko munang lumayo sa kanya. Dito na muna ako sa atin. Mula noon, bumalik si Ate Katrina sa bahay namin dahil ayaw niya nang umuwi sa kanila. Pero hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Para siyang nawala ng direksyon sa buhay dahil nagkaroon siya ng matinding depresyon na dinulot ng pagtataksil ng kanyang asawa. Ako naman ang naging tanging sandigan niya. Habang si Dexter ay pilit na tumatawag, akong humaharap para protektahan ang ate ko. Akong nag-aalaga sa kanya, nagpapakain at nagpapaalalang hindi dapat siya nalulugmok nang dahil lamang sa isang walang kwentang lalaki. Ate, kumain ka na. Huwag mong hayaang sirain ng lalaki ng buhay mo. Marami pang nagmamahal sa'yo rito. Sabi ko habang sinusubuan ko siya sa kama. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang balikat. Salamat, Kiko. Ang sakit-sakit lang na sa kabila ng lahat ng binigay ko. Sinayang niya lang pagmamahal ko sa walang kwentang paraan. Nasasaktan ako para sa kanya, Miss Roxy. Pero sa kaloob-looban ko, may bahagi sa aking nagagalit dahil bakit hindi na lang ako ang minahal niya noon pa. Isang araw, biglang sumulpot si Dexter sa tapat ng bahay para magmakaawa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon. Sinugod ko siya at pinatikim ko sa kanyang masuntok na matagal ko nang itinatago. Tarantado ka? Huwag na huwag nang babalik dito ha. Hindi mo na malalapitan ang ate ko. Tandaan mo yan. Banta ko sa kanya habang nakahandusay siya sa kalsada. Mula noon, hindi na siya muling nagpakita. Isang gabi habang magkatabi kami ni ate na nakaupo sa sofa, bigla siyang tumingin sa akin habang umiiyak. Kiko, sa tingin mo ba may magmamahal pa sa akin? Yung totoong pagmamahal na hindi ako lolokohin. Doon ko na hindi napigilan ang sarili ko. Sa tindi ng emosyon, naamin ko ang lahat. Ate, hindi mo ba nakikita? Mula pa noon minahal na kita ng lubusan.
Higit pa sa isang kapatid ang tingin ko sa'yo. Handa kitang mahalin nang higit pa sa kayang ibigay ng kahit sinong lalaki. Nagulat si Katrina. Napako ang tingin niya sa akin at doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, may nangyaring hindi namin inaasahan. Isang sandaling bumasag sa lahat ng pader sa pagitan namin. Nang mahimasmasan kami, bakas ang kaba sa kanyang boses. Kiko, paano na to? Maling-maling may mangyari sa atin. Ate mo pa rin ako. Tsaka may girlfriend kang naghihintay sa'yo. Sabi niya habang nakahawak sa kanyang dibdib. Hinarap ko siya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi naman tayo tunay na magkapatid, Katrina. Matagal ko nang gustong sabihin to. Mas gusto kitang kasama gabi-gabi kaysa ka, Regina, dahil hindi ko siya mahal. Ikaw lang ang laman ng puso ko, noon pa man. Dahil sa nangyari, nagsimula kaming magnakaw ng mga sandali. Pero hindi naging madali dahil naroon pa rin si Regina. Isang araw, hinarap ako ni Regina dahil napapansin niya nang wala na akong oras para sa kanya. Kiko, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit laging ate mo nalang inaatupag mo? Wala ka na bang pakialam sa relasyon natin, ha? Paano naman ako? Regina, tapusin na natin to. Sobrang busy ko na at nag-aalala lang talaga ako sa kalagayan ng ate ko. Hindi ko na may bibigay ang oras na gusto mo. Diretsahan kong sabi. At hindi naging magandang hiwalayan namin dahil nagalit siya at sinumbat ang lahat. Pero kailangan ko tong gawin para maging malayo din siya at mahanap ang tunay na lalaking magmamahal sa kanya. Nang mawala si Regina sa aking landas, sinulit ko ang bawat pagkakataong makasama si Katrina. Naging mas malalim ang aming ugnayan, pero sa kabila ng lahat, naroon ang takot. Takot dahil alam naming mahihirapan kaming ipaliwanag to sa mga magulang namin. At higit sa lahat, hindi pa formal na hiwalay si Katrina kay Dexter sa batas. Nandito kami ngayon sa isang sitwasyon na puno ng pag-aalala at pag-aalinlangan. Masaya kami sa tuwing kami lamang dalawa. Pero paano kapag nalaman nilang lahat ang lihim naming ugnayan? Kaya ba naming talikuran ng mundo para sa pag-ibig na to? O mananatili na lang kaming nagtatago? At bago ko tapusin ang aking kwento, may naisa na akong iwanan ng mga tanong sa inyong mga listeners. Kung nasa posisyon ko ba kayo, itutuloy niyo pa rin ba ang bawal na pag-ibig na to? Dahil lang sa hindi kayo magkadugo? O mali bang sinunod ko ang sarili naming damdamin at masakit ng ibang damdamin? Dito nagtatapos ang aking kwento. Ang inyong sender, Kiko.